Ganito kaliit ang net worth mo? Kung oo, may problema ka. At sa video na to, malalaman mo kung nasa tamang track ka. O kung nahuhuli ka na, hindi mo lang inaamin. Kasi hindi sapat na kumikita ka. Ang tanong, may nabubuo ka ba? Karamihan ng Pinoy, hindi nila alam na kung okay pa ba sila sa pera. May trabaho ka, may sweldo ka, pero hindi mo alam, umaangat ka ba talaga? O umiikot ka lang? Kasi walang nagsasabi kung magkano ba dapat ang net worth mo para masabing on track ka. Kaya sa video na ito, ilalagay kita sa 3 levels. At doon mo makikita kung nasaan ka at kung nahuhuli ka na ba o hindi mo lang inaamin kung dapat ka na bang kabahan. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Level 1, ito yung walang base. At para malinaw, net worth ang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, lahat ng assets mo minus lahat ng utang mo. Kasama dito ang pera mo sa bangko, investments, kahit anong pag-aari mo, minus lahat ng utang mo, credit cards, loans, kahit hinuhulugan mo pa. Hindi lang ito ipon, buong financial position mo ito. Kaya kahit may sweldo ka, kahit may pumapasok na pera, kung wala namang natitira, wala ka pa ring net worth. Ganito kasimple. Kung ang edad mo nasa 20s, less than 50,000 pesos net worth. Kung nasa 30s, less than 100,000 pesos net worth. Kung nasa 40s, less than 500,000 pesos net worth. Kung nandito ka, hindi ka lang nagsisimula, nahuhuli ka na. At ito yung mahirap tanggapin. Ilang taon ka lang nagtatrabaho, pero wala pa ring naitatayo. Pwede kang 5 years working, 10 years working, pero kung halos zero pa rin ang net worth mo, may mali. Hindi sa sipag, hindi sa effort mo, kundi sa paraan mo ng paghawak ng pera. Kasi hindi sapat na kumikita ka. Kung wala kang naiipon, kung wala kang nabubuo, uulit-ulitin mo lang ang cycle. Trabaho, sweldo, gastos, ubos. Trabaho, sweldo, gastos, ubos. At habang ginagawa mo yan, akala mo okay na. Akala mo normal lang. Pero ang totoo, stuck ka na. At ito yung pinakadelikado. Hindi mo napapansin na tumatagal ka na sa ganyang sitwasyon. Habang tumatagal, mas lalong lumalaki yung hahabulin mo. At mas lalong humihirap makaalis. Level 2, ito yung may progress pero kulang. Hindi ka na zero. Hindi ka na naghahabol ng basic survival. Pero hindi ka rin umaangat. Ganito ka kung ang edad mo 20s, 50,000 to 300,000 pesos ang net worth. Kung nasa 30s, 100,000 pesos to 1 million pesos net worth. 40s kung ang net worth mo nasa 500,000 to 2 million pesos. Sa madaling salita, hindi ka broke, pero hindi ka rin ahead. At ito yung pinakadelikadong level sa lahat. Kasi dito komportable. May pera ka ng panggastos, nakakabayad ka na ng bills, nakakagala ka paminsan-minsan. So feeling mo, okay ka lang. Pero ito yung hindi mo napapansin. Hindi ka umaasenso. Umiikot ka lang. Kasi habang tumataas ang kita mo, tumataas din ang gastos mo. Mas malaking sweldo, mas malaking lifestyle. So kahit anong sipag mo, pareho ka pa rin ng level. Ito yung trap ng maraming Pinoy. Busy sila. Pero hindi sila yumayaman. Pwede kang 10 years working, pero halos same pa rin ang net worth mo. Konting ipon, konting investments, pero walang malaking galaw. At habang tumatagal ka dito, lalo kang nagiging comfortable. At habang nagiging comfortable ka, lalo kang hindi gagalaw. Kaya maraming tao, dito na tumatanda. Hindi dahil wala silang ginagawa, kundi dahil hindi sapat yung ginagawa nila para makaangat. Years pass, pero halos pareho ka pa rin. Busy ka, pero hindi kayo mayaman. Level 3, ito yung may momentum. Hindi ka na nagsisimula. Umaangat ka na. Ganito ka kung nasa 20s, 300,000 pesos ang net worth mo.
nasa 30s, 1 million plus yung net worth mo. Pag 40s, nasa 2 million plus yung net worth mo. At linawin natin, hindi ibig sabihin mayaman ka na. Pero ibig sabihin, may tama kang ginagawa. May base ka. May system ka. At higit sa lahat, hindi ka na purely umaasa sa sweldo mo. Kasi dito nagsisimula yung shift from working for money to money working for you. May ipon ka na gumagalaw. May investments ka na lumalaki. May pera ka na kahit hindi mo galawin, nadadagdagan. At dito nagbabago ang laro. Hindi ka na survival mode. May breathing room ka na. May options ka na. Pwede kang mag-take ng risk. Pwede kang mag-explore ng opportunities. Pwede kang mag-decide. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mo. At ito yung advantage na hindi nakikita agad. Oras. Kasi habang maaga kang napupunta sa level na ito, mas humahaba ang panahon na kumikita ang pera mo. At habang tumatagal, mas lumalaki ang gap mo sa karamihan. Kaya karamihan ng tao, hinihintay pa lang nilang lumaki sahod nila bago sila umangat. Pero ang totoo, yung mga nasa level na to, hindi lang sahod ang inaasahan. May sistema sila, kaya tuloy-tuloy ang growth. Hindi mabilis, pero tuloy-tuloy. At yan ang pinakamalaking difference. So ngayon, saan ka kabilang? Level 1, level 2, or level 3? Huwag mong hulaan. Maging honest ka sa sarili mo. Kasi sa dulo, numbers ang nagsasabi ng totoo. Pero mas importante sa lahat, nasa tamang level ka ba para sa edad mo? Kasi dito nagkakatalo ang karamihan. Pwedeng level 2, may ipon ka, may konting progress. Pero kung 40 ka na, delikado ka pa rin. Kasi kulang na yan para sa oras na natitira. At pwede ka namang nasa level 1 ngayon. Halos wala pang network. Pero kung nasa early 20s ka pa lang, may oras ka pa para bumawi. Dito mo dapat maintindihan. Hindi pareho ang standard ng bawat edad. Iba ang okay sa 23 kumpara sa 33 lalo na sa 43. Kaya hindi lang level ang tinitingnan, timing din. Kasi sa pera, hindi lang kung nasaan ka ang importante, kundi kung kailan ka nakarating doon. At kung mali ang timing mo, mas mahirap humabol. Ito ang totoo. Hindi pa huli ang lahat. Pero hindi rin unlimited ang oras mo. At karamihan ng Pinoy, nagigising lang kapag huli na. Kaya kung may na-realize ka ngayon, good. I-comment mo, saang level ka ba dito? Maging honest ka. Kasi numbers hindi nagsisinungaling. At kung gusto mo pang makaangat, panoorin mo pa ang ibang videos ko sa channel na ito. Dito madami ka matututunan at makukuha ang insights para mas matuto ka pa ng financial literacy.